sa mga nagnais ng trabaho opportunity dito nga sa Canada. Sana po itong ating video ay mapanood ninyo buo upang kayo nga magkaroon ng mga ideya kung paano mag-apply at saan mag-apply. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, meron naman tayong magandang pag-uusapan dito nga sa ating channel ngayon at sana po ay mapanood niyo buo. At ito po ay 50 katrabador ang kinakailangan at ito po ay legit agency. No? Sana po ay masubukan yung applyan. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa dami na nag-a-apply dito, sana po ay mapabilang kayo na matawagan nitong agency. No? At again, ito po ay walang placement fee at legit na agency diyan sa Pilipinas. Yung ating mga kabayan nagtatanong, kay Noy, kami po ay nanggaling ng ibang bansa. Kami po ba ay pwedeng mag-apply dito? Pwede kayo mag-apply. No? Pwede kayo mag-apply. Dahil sabi ko nga, pwede nyo i-file online. And again, nasa agency naman po yan kung kayo ba ay tawagan o hindi. Subalit, sinasabi ko sa inyo lagi na bago kayo mag-apply dito, dahil ito po ay matagal pa naman, so may time pa kayo na kayo ay ayusin ang inyong mga resume. Yan ang the best na gawin ninyo kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito. Kung kayo man ay mag-apply ng mga trabaho dito, talagang napakagandang opportunity ito. Okay? So, but again, sinasabi ko sa inyo na kung hindi man to para sa inyo na trabaho, again, marami tayong pwedeng trabaho pwede ninyong applyan. Dahil nga sa mayroon naman si Saskatchewan, no? Sa mga nagnais ng mga trabaho dito, subukan nyo si Saskatchewan dahil yan si Saskatchewan ngayon ay marami silang 3 pathway ang binuksan nila. And again, basahin ninyo, nandyan sa Saskatchewan Jobs, marami silang mga trabaho rin dyan. And again, importante na ang inyong pag-apply ay ayon sa inyong mga experience, no? Dahil napakalaking bagay na ang inyong mga sinusulat sa inyong mga job description sa inyong mga previous jobs or itong present jobs ninyo ay talagang nakasulat lahat upang talagang kayo ay makukuha talaga ni employer, no? So again, sa dami ng kompetisyon, sa taas ng kompetisyon dito, talagang pagandahan ng mga resume, no? And talagang dito ay tuloy-tuloy niyo lang yung inyong mga pag-apply ng mga trabaho kung sa tingin niyo kayo ay qualified dito, no? And again, na itong ating mga vlog dito ay mayroon tayong mga legit agency. Pwede kayong pumunta din sa DMW upang makita nyo mga listahan ng mga mga agency, saan ito sila, anong mga hiring nila, pwede ninyong puntahan. Okay? So, dun sa Cebu, merong agency din dyan. Puntahan nyo lang sa Kapitolyo dahil andyan naman yung mga agency, ng mga listahan ng mga agency sa Kapitolyo. So, talagang regulated naman to. But again, ito po sa Canada ay walang placement fee. Yun, napakaganda. Okay? So, ngayon guys, itong ating pag-usapan ay napakagandang opportunity to dahil 50 katrabador ang kinakailangan. At again, kung hindi man to para sa inyo, maraming website na pwede nyo puntahan. Bisitahin nyo lang yung itong ating Facebook, itong YouTube. Marami tayong mga pinupost dito and puntahan nyo yung aking Facebook. Marami din ako mga pinupost dyan. Okay? So, halika guys, tingnan natin itong kanilang hiring. No? So, guys, itong First Dynamic Personal Resources Incorporated, ito po ay light truck mechanic. No? At ito po ay nasa Quebec. And again, ito po ay hanggang 50 katrabador ang kinakailangan at ito po ay matatapos sa itong October 31. So, again, medyo malayo-layo pa. Subukan nyo munang tingnan. And then, kung sa tingin ninyo na kayo ay qualified dyan, then subukan nyo. So, ito yung sinasabi sa inyo lagi na ayusin ang inyong mga job description upang kayo nga ay matanggap ng mga agency dyan sa Pilipinas dahil importante po yan na ang inyong job description ay magmamatch doon sa hinahanap ni employer. Dahil napakalaking bagay po yan. So again, ito po ang kanilang job description sa trabaho ng light truck mechanic ay strong knowledge of mechanics, hydraulics, electricity, and troubleshooting. And again, identify operating problem using diagnostic tools and programs.
So again, kung meron kayong mga ano man ang mga tools na ginagamit nyo bilang isang light truck mechanic, sulat nyo lahat ng mga inyong ginagawa, lahat ng inyong mga trabaho, no? Importante po 'yan. Check and test mechanical systems such as engines, transmissions, axle, and braking system in order to locate defects and imperfections. So again, na talagang diyan nga sa mga device na ginagamit nyo, mga tools ninyo, may kita naman po to kung ano ba ang, kumbaga yung pag-scan, no? Yung scanning. So, subukan nyo lang yan. Kung meron kayong mga ginagamit na mga equipment, isulat nyo anong mga equipment ginagamit nyo para at least itong agency aware ito sa mga tools na mga ginagamit nyo, no? Bilang isang light truck mechanic. Dahil ngayon, ang pag-diagnose ng mga sasakyan kasi ay talagang nasa computer na. So, importante po 'yan. So again, ano po ba ang qualifications dito? Kung kayo man ay may mga 5 years work experience, importante na mayroon kayong 5 years work experience. And again, a candidate must be bachelor's or a college degree holder or other similar field, no? Again, have a good English communication skills and present yourself professionally. And again, ito po ang kanilang additional information. Kung kayo man ay nag-adjust, repair, and replace using manual tools and other special equipment or defective parts or elements of various vehicle system. So again, ito po ay walang placement fee at ito po ay matatagpuan sa QC, ang First Dynamic. So, balit again, sinasabi ko sa inyo guys na talagang dito nga sa pag-apply ng mga trabaho sa Canada, lalo na itong mga agency dahil masyado silang particular. So, kopyahin nyo yung mga job description nila. Isulat nyo lahat. Ano bang mga ginagawa nyo? Lahat ng ginagawa nyo. Mag-tire rotation, kayo man ay nagbo-vulcanize o ano-ano pa man ang mga ginagawa nyo, subukan yung isulat lahat dahil napakalaking bagay na kayo nga ay may mga sinusulat diyan sa inyong mga resume upang itong ating mga agency ay ma-impress sa inyong mga resume. Dahil importante, sinasabi ko sa inyo, itong trabaho na to na 50 katrabahador na papunta kayo ng Quebec, malaking chance to na kayo ay maging ma-PR. Subalit, sinasabi ko sa inyo na bago man ma-PR, ayun na nga, yung IELTS or magsisilpip kayo. Ito naman ay regular naman to na ginagawa talaga na kayo ay magsisilpip, kayo ay mag-IELTS dahil hindi kayo pwedeng mag-apply ng PR nyo kung wala kayong test sa English. So, importante po yan. Subalit siya sabi sa inyo, itong pag-take ng IELTS or CELPIP ay mapag-aralan. Kaya huwag kayong mabahala dyan. Dahil kung sabihin yung 5 lang ang score, kahit grade 6, grade 7, pwedeng makapasa dyan. Okay? So, again, sinasabi sa inyo, ito man ay madadala lang sa pag-aaral, madadala lang to sa practice, dahil practice ang importante. No? So, again, subukan nyo lang na mag-apply dito at maraming mga job posting dito nga sa workabroad.ph. Kung gusto man ninyo na kayo ay mag-apply dyan, maraming trabaho. And again, pwede rin kayo pumunta sa job bank dahil dyan sa job bank, marami din diyang mga employer na nag-submit dahil itong job bank ay isa sa mga Canadian website na talagang mga legit yan. Subalit, siya sabi sa inyo, kahit man ito ay mga legit na nakasulat dyan, mag-ingat lang kayo sa mga budol-budol din na sumasakay dyan sa website na yan dahil merong iba din na nangihingi nga ng pera. No? Ito pong mga taong to talaga ay sa Canada nga, siya sabi sa inyo na wala pong placement fee. Subalit, talagang kung may manghingi man sa inyo ng pera, medyo sandali lang. Paano to nanghingi ng pera sa akin? So, again, sinasabi sa inyo na mag-ingat lang kayo sa inyong mga yung mga linalapitang mga agency, diyan sa Dubai, diyan sa Hong Kong, sa Taiwan. Mag-ingat lang kayo dahil nga sa sinasabi sa inyo na napakahirap ng buhay ngayon, basta-basta na lang mawala yung pera na iniipon ninyo, napunta lang sa mga agency, napunta lang sa wala. So, again, nire-remind ko sa inyo na dito nga sa Canada ay ang LMIA ay obligasyon ni employer yan. Ang processing ng inyong mga documents ay
ito nga si agency or si employer ang magsi-shoulder dyan. Subalit ang mga biometrics at saka medical, yun na yung inyong gastos, no? Kaya hindi ganun kalaki kagastos yung pag-apply dito sa Canada or yung inyong gagastusin. Okay? So, batayan sinasabi sa inyo, mapagmatsyag lang, magbasa, sinasabi sa inyo, mag-research kayo. Kung kayo man ay mag-agency, basahin niyo muna kung ano bang mga review ng agency na to. Ito ba sila totoo? Ito ba sila yung mga fake or something? Mag-ingat lang. Okay? So, but again, sabi ko sa inyo guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, sana po yung makasidyo i-like, i-subscribe, at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para update kayo at meron ko yung ina-upload dito nga sa ating channel. At again, pwede nyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan kamag-anak na gusto at nagbalak, kagaya din sa iyo na gusto pupunta ng Canada. So again, good luck. Sana po yung makarating kayo dito. At sinasabi ko nga na kung kayo man ay papunta ng Calgary, sana po yung magkita-kita tayo dito at magkape-kape tayo. Okay? So, but again, maraming salamat ulit sa inyo. At maraming salamat sa inyong panood at pagsubaybay sa aking channel. Ako pala si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.